Minsan hindi ka naman talaga niloloko ng kaaway mo. Mas madalas, niloloko ka ng taong pinagkatiwalaan mo. Hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay kakampi mo. Hindi lahat ng kaklose mo ay safe na pagkwentuhan ng mga plano, ng mga problema o sekreto mo. At ang masakit, kadalasan hindi mo agad napapansin. Kasi mabait siya. Kasi matagal mo na siyang kilala. Kasi may pinagsamahan kayo. Pero ang tiwala, kapag naibigay mo sa maling tao, pwedeng sirain hindi lang ang reputasyon mo, pati peace of mind mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga klase ng tao na dapat mong pag-isipang mabuti bago mo pagkatiwalaan. Hindi para maging paranoid ka, hindi para mawalan ka ng tiwala sa lahat, kundi para maging mas wise ka kung kanino mo ibinibigay ang access sa buhay mo. Number 1, yung sobrang chismoso o chismosa. Ito yung tipo ng tao na parang may built-in microphone at loudspeaker ang bibig. Lahat ng naririnig niya, kailangang maipasa. Lahat ng sekreto, parang may expiration date. Hindi niya kayang itago ng matagal. Sa simula, parang harmless lang. Minsan entertaining pa nga. Aminin mo, minsan nakakaaliw makinig sa mga bagong chismis. Di ba? Parang may insider ka sa lahat ng ganap. Pero isipin mo sandali, kung kaya niyang ikwento sa'yo ang private life ng ibang tao, ano sa tingin mo ang ikikwento niya tungkol sa'yo kapag wala ka? Diyan pumapasok ang red flag. Kasi ang trust, hindi lang tungkol sa kung mabait ba siya sa'yo. It's about how they handle information. Character yan. Discipline yan. Integrity yan. Ang taong walang control sa bibig, kadalasan walang control sa boundaries. Minsan hindi pa halata yan. Sasabihin niya, sa'yo ko lang to sasabihin ha. O kaya, huwag mong sabihin na ako nagsabi sa'yo. Pero napansin mo ba, lahat ng chismis may ganung linya. May secrecy kunwari, pero ipinapasa pa rin. Parang may thrill sa pag-share ng confidential information. It gives them a sense of importance. Feeling nila, relevant sila dahil may hawak silang impormasyon. Ang problema, ikaw ang susunod na magiging content. Isipin mo, nag-open up ka tungkol sa problema mo sa pamilya or nagkwento ka ng insecurity mo. You were vulnerable. You trusted them. Tapos malalaman mo na may ibang taong may alam na rin pala. Pero hindi ba dapat ikaw may control kung sino ang nakakaalam? Hindi lahat ng chismoso, masama ang intensyon. Minsan habit lang talaga. Pero kahit habit lang, delikado pa rin. Because habits reveal patterns. At ang pattern ng taong hindi marunong magtago ng sekreto ay simple. Hindi sila safe space. May mga tao na ang bonding nila ay chismis. Kung wala silang pag-uusapan na ibang tao, parang walang spark ang conversation. Pero tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang maging bonding material ka rin nila kapag wala ka? Another thing, ang chismis, hindi lang basta kwento. Madalas nadadagdagan or nababawasan or nai-edit. Parang nasasala sa bias at interpretation ng nagkukwento. So kahit nagsimula yan sa maliit na detalye, pagdating sa dulo, iba na ang narrative. And that can damage reputations, relationships, even opportunities. Trust is fragile. Isang beses lang mabasag, mahirap nang ibalik sa dati. Kaya kapag may taong paulit-ulit na naglalabas ng sekreto ng iba, huwag mong isipin na special ka at exempted ka. Hindi ka exception. You're just not the topic yet. Mas healthy pa nga minsan ang kaibigan na medyo tahimik. Yung hindi lahat kailangan may opinyon. Kasi ang taong marunong magtago ng kwento ng iba, malamang marunong ding mag-ingat sa'yo. At tandaan mo, hindi porket may access ka sa impormasyon, kailangan mo na itong ipasa. Maturity is knowing what to keep private. Kaya kapag may tao sa paligid mo na parang walking news outlet ng barangay, mag-ingat ka sa taong yan. Pwede kang makinig, pero huwag kang magbigay ng bala. I mean, huwag mong ibigay ang impormasyon mo. Tanungin mo ang sarili mo, safe ba akong maging vulnerable sa taong ito? Kung may duda ka, that doubt is already your answer. Number 2, yung palaging sinungaling kahit sa maliliit na bagay. Ito yung klase ng tao na parang allergic sa katotohanan. Minsan hindi mo agad napapansin kasi ang kasinungalingan niya, maliit lang naman to. Tipong, traffic, kaya late. Kahit hindi naman talaga umalis agad. Hindi ko nakita ang message mo. Kahit online naman siya. Okay lang ako, kahit halatang hindi. Maliit, simple, parang walang big deal.
pero doon nagsisimula ang pattern. Kasi ang problema sa maliit na kasinungalingan, hindi siya nananatiling maliit. It trains the person to be comfortable with dishonesty. Parang muscle na pinapractice. The more they do it, the easier it becomes. Hanggang sa hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang scripted. Minsan pa, napaka-convincing nila. Straight face, confident delivery, minsan ikaw pang magdududa sa sarili mo. Baka ako lang ang nag-overthink. Baka mali lang ako nang intindi. That's the dangerous part. Hindi lang trust ang nasisira, pati sense of reality mo. Isipin mo to, kung kaya niyang magsinungaling sa simpleng dahilan kung bakit siya late, ano pa kaya sa mas mabibigat na bagay? How about money issues? Loyalty? Commitments? Kasi kung sa maliit pa lang, hindi na niya kaya maging honest, what more sa mas malaking consequence? At minsan, ang dahilan nila, simple lang. Ayaw nilang mapahiya. Ayaw mapapagalitan. Ayaw magmukhang mali. So instead of owning up, they twist the story. They choose comfort over character. Pero ang integrity, hindi nasusukat kapag madali ang sitwasyon. Nasusukat yan kapag may temptation magsinungaling at pinili mo pa rin magsabi ng totoo. Nakakapagod din kasama ang ganitong tao. Kasi lagi kang may mental note. Lagi mong chinecheck kung consistent ba ang kwento. Parang kailangan mong maging detective sa sariling relasyon o pagkakaibigan. And that's not healthy. Trust should feel safe, not investigative. May mga tao na sasabihin nilang, white lie lang naman yan. But let's be real, white lies still stain. Hindi man agad halata, pero unti-unting kinukupas ang credibility nila. Kasi once na mahuli mo sila, kahit isang beses lang, may crack na. At kapag may crack na ang trust, kahit anong paliwanag pa ang ibigay nila, may duda ka na. At alam mo kung anong mas mahirap? Yung paulit-ulit lang nangangako na magbabago. Hindi na mauulit. Sorry, natakot lang ako. Tapos maulit na naman. Hindi na siya about sa mistake. It's about the pattern. Consistency reveals truth. Ang taong honest, kahit awkward, kahit uncomfortable, sasabihin pa rin ang totoo. Oo, minsan masasaktan ka, pero at least malinaw. Walang guesswork. Walang hidden version ng story. Tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang magtiwala sa taong kailangan mo pang i-fact check sa isip mo? Kaya mo bang ibigay ang peace of mind mo sa taong hindi kayang panindigan ng simpleng katotohanan? Because trust is not built on grand gestures. It's built on small, consistent honesty. At kung sa maliliit pa lang sablay na, huwag mong i-expect na maging solid yan sa malalaking bagay. Number 3, yung laging may victim mentality. Ito yung taong sa bawat kwento, siya ang laging api. Sa bawat problema, siya ang laging kawawa. At sa bawat pagkakamali, may ibang dapat sisihin. Kapag may hindi nag-work, kasalanan daw ng sistema. Kapag may nasirang relasyon, kasalanan daw ng partner niya. Kapag napagalitan sa trabaho, unfair daw ang boss. Parang never naging bahagi ng equation ang sarili niya. Sa simula, maaawa ka. Siyempre, tao ka. Natural na gusto mong umintindi. Gusto mong maging supportive. Pero habang tumatagal, mapapansin mo ang pattern. It's always the same story. Different characters. Iba-iba ang kalaban. Pero siya pa rin ang bida na laging inaapi. Ang problema sa ganitong mindset, walang accountability. At kapag walang accountability, walang growth. Kasi kung lahat kasalanan ng iba, ano pa ang aayusin mo sa sarili mo? You stay stuck. And worse, dinadamay ka niya sa pagiging stuck niya. Minsan hindi pa halata yan. Hindi naman siya dramatic lagi. Pero mapapansin mo sa mga linya niya, ganito lang talaga ako. Wala naman ako magagawa. Kasi sila ganito, ganyan. It sounds helpless. Pero kapag paulit-ulit, nagiging manipulation na. Dahil kapag kinonfront mo siya, ikaw pa ang lalabas na insensitive. Ikaw pa ang masama dahil hindi mo rin maintindihan ang pinagdadaanan niya. May emotional pressure na kasama. Parang kailangan mo siyang i-rescue palagi. Kailangan mo siyang kampihan kahit minsan mali siya. At kapag hindi mo siya kinampihan, mararamdaman mong ikaw ang next na kontrabida sa kwento niya. That's exhausting. Ang taong may victim mentality, madalas hindi niya nakikita na may power siya to change things. Mas komportable siyang isipin na powerless siya. Kasi kapag powerless ka, wala kang responsibility. Walang burden to improve. Walang risk na mag-fail ulit. Dahil hindi naman ikaw ang may kasalanan. Pero isipin mo ito,
Kung lahat ng tao sa paligid niya laging mali, hindi ba statistically parang imposible na siya lang ang tama palagi? Kapag pinagkatiwalaan mo ang ganitong tao, may risk. Kasi kapag may hindi kayo napagkasunduan, posible na ikaw ang susunod na maging nananakit o nanloloko sa narrative niya. Kahit ang totoo, nag-set ka lang ng boundary. Kahit ang totoo, nag-expect ka lang na accountability. And here's the dangerous part. They can slowly drain you. Kasi lagi mong kailangang i-validate ang sakit nila. Lagi mong kailangang i-prove na hindi ka katulad ng ibang tao na nananakit sa kanila. Parang may utang ka palagi na hindi mo naman talaga utang. Hindi ibig sabihin na kapag nasaktan ng isang tao, victim mentality na agad. Lahat tayo dumadaan sa pain. Lahat tayo may season na talagang tayo ang biktima. The difference is this. Ang healthy na tao, after mag-heal, tinatanong niya ang sarili niya, anong pwede kong matutunan dito? Samantalang ang may victim mentality, ang tanong niya palagi, sino ang dapat kong sisihin dito? Magkaiba yon. Nagets mo ba? Kung gusto mong protektahan ang peace mo, maging observant ka. Pakinggan mo hindi lang ang kwento nila, kundi ang pattern. May ownership ba? Marunong ba silang umamin ng pagkakamali? Kaya ba nilang sabihin ang linyang, oo, may mali rin ako doon? Kasi ang taong kayang umamin ng mali, safe yan. Pero ang taong laging api, laging kawawa, laging tama, delikado yung pagkatiwalaan. Dahil kapag dumating ang araw na hindi mo na sila masang-ayunan, baka ikaw naman ang maging kontrabida sa next episode ng buhay nila. At tandaan mo, hindi mo trabaho ang iligtas ang lahat. You can support people, yes, but you are not responsible for fixing someone who refuses to take responsibility for themselves. Number 4, yung naiinggit sa achievements mo. Hindi agad yan obvious. Sa umpisa, akala mo supportive siya. Ngumingiti, bumabati, nagko-congratulate, pero may kakaibang vibe. Parang may kulang sa sincerity. Parang may bigat sa likod ng pag-congratulate niya. Maramdaman mo yan eh. Hindi man niya sabihin ng direkta, pero may micro-expressions, may tone, may energy na nagsasabing hindi siya totally masaya para sa'yo. Kapag may na-achieve ka, halimbawa, may bago kang trabaho, na-promote ka, business milestone, kahit simpleng personal win, imbis na i-celebrate ang panalo mo sa buhay, bigla niyang isisingit ang sarili niya. Swerte mo ngayon Minsan pabiro ang dating, pero paulit-ulit. At habang tumatagal, napapansin mong hindi siya nag-cheer, nagko-compare siya. Insecurity is loud in subtle ways. Ang taong naiinggit sa'yo, kadalasan hindi niya problema ang success mo. Ang problema niya, ikinukumpara niya ang sarili niya sa'yo. Instead na ma-inspire, natitrigger siya. Instead na matuwa, nasasaktan ng ego. At kapag hindi niya kayang i-handle ang insecurity niya, ikaw ang nagiging outlet. Mapapansin mo rin, kapag may struggle ka, parang mas engaged siya, mas interesado, mas present. Pero kapag good news ang dala mo, parang biglang tahimik. Biglang may dahilan para hindi sumipot. Biglang may passive-aggressive comment. That's not coincidence. Minsan, sisimulan niyang i-downplay ang achievement mo. Madali lang naman yan. Swerte lang timing mo. Hindi naman ganun kalaki. Parang kailangan niyang bawasan ang liwanag mo para hindi siya masilaw. At dito nagiging delikado. Kasi ang taong naiinggit sa achievements mo, kapag hindi niya nakontrol ang nararamdaman niya, pwedeng mag-shift from silent envy to subtle sabotage. Maaaring magpakalat ng doubt tungkol sa'yo. Maaaring magtanim ng maliit na issue. Maaaring magkwento ng half-truths. Hindi man obvious na paninira, pero enough para magkaroon ng question mark ang imahe mo. The scary part, minsan kaibigan mo pa. Hindi lahat ng naiinggit, masamang tao. Natural ang envy. Lahat tayo ay nakakaramdam niyan at some point. Ang difference lang, ang mature na tao, kayang aminin sa sarili niya at gawing motivation. Ang immature, ginagawa kang target. Kapag napapansin mong kailangan mong i-dim ang sarili mo para lang hindi siya ma-offend, red flag na yan. Kapag nag-iingat kang mag-share ng good news dahil baka may side comment na naman, red flag na rin yan. Kasi ang totoong kaibigan, hindi threatened sa pag-angat mo. Hindi siya nakikipagkumpetensya sa'yo sa sarili mong buhay. Your success is not an attack on anyone. At kung may taong parang nasasaktan tuwing umaangat ka, hindi ikaw ang may problema. Hindi mo responsibilidad paliitin ang sarili mo
para lang maging komportable siya. Hindi mo kailangan mag-underplay ng achievements para lang hindi siya ma-insecure. Healthy relationships celebrate growth. They clap when you win. They feel proud, not pressured. They say, deserve mo yan. At ramdam mo yung praise na yon. Kaya kapag may tao sa paligid mo na laging may side eye sa milestones mo, mag-iingat ka. Hindi mo kailangang itaboy agad, pero maging aware ka. Huwag mong ibigay lahat ng plano mo. Huwag mong i-share lahat ng galaw mo kung hindi ka sigurado sa intensyon niya. Tanungin mo ang sarili mo, kapag umangat ako lalo, matutuwa ba talaga siya? O doon siya mas lalong lalayo? Because the right people will grow with you. The wrong ones will compete with you. Number 5, yung may history ng panloloko sa relasyon o negosyo. Ito yung klase ng tao na may pattern na hindi mo dapat i-ignore. Minsan sasabihin nila, nagkamali lang ako. O kaya, iba na ako ngayon. At oo, posible naman talagang magbago ang isang tao. Pero ang tanong, may ebidensya ba ng pagbabago? O puro salita lang? Kasi aminin mo, kapag may isang beses na nag-cheat sa partner o nanloko sa business deal, hindi yan random accident. It's a decision. Pinag-isipan man o hindi, pinili pa rin nila. At kapag ang isang tao ay sanay mag-justify ng mali niyang ginawa, delikado yan. Dahil ibig sabihin, kaya niyang i-convince ang sarili niya na tama ang mali, basta pabor sa kanya. Sa relasyon, mapapansin mo yan sa mga linyahang kasi hindi niya ako naintindihan. Kaya ako nagawa yun kasi kulang siya. Imbis na umamin ng buong responsibility, may laging dahilan. At kapag may pattern ng ganito, isipin mo, ano ang pipigil sa kanya para hindi gawin ulit kapag may conflict kayo? Love is built on trust, and trust is built on consistency. Kung inconsistent ang moral compass niya noon, kailangan mong maging realistic, hindi lang romantic. Sa negosyo naman, mas mabigat. Pera na yan, reputasyon na yan. May mga taong kilala na sa hindi pagtupad sa usapan, delayed magbayad, biglang magbabago ng terms kapag pabor sa kanila. Tapos kapag na-call out, sila pa ang galit. They twist the story para magmukhang sila ang biktima. That's a huge red flag. Minsan maaawa ka pa kasi magaling silang magkwento. Naloko rin ako dati. Wala akong choice noon. Pero tandaan mo, past behavior is one of the strongest predictors of future behavior. Hindi ito pagiging judgmental. It's being wise. Ang problema, maraming tao ang naniniwala na sila ang magiging exception. Sa akin, hindi niya gagawin yan. Iba ako sa ex niya. Mas mabait ako sa previous business partner niya. But character doesn't change just because the audience changed. Kung may solid na transformation, makikita mo yan sa consistent actions over time. Hindi sa dramatic apology speech. Another thing, ang taong may history na panloloko, kadalasan magaling mag-manipulate. Marunong magbenta ng imahe. Charming, confident, persuasive. They know how to say the right words. Pero kapag tinignan mo ang track record, doon mo makikita ang totoo. Kasi ang imahe, pwedeng i-package. Ang history, mahirap burahin. Hindi ibig sabihin ito na i-cancel mo agad ang lahat ng taong may past mistakes. Lahat tayo nagkakamali. Pero may difference ang nagkamali sa nanloko. May difference ang one-time failure sa repeated betrayal. Kung paulit-ulit ang pattern, hindi na yan aksidente. It's a lifestyle. At higit sa lahat, protect your peace. Protect your finances. Protect your heart. Hindi mo kailangan maging detective. Huwag mong i-ignore ang mga kwento na paulit-ulit lumalabas tungkol sa kanila. Huwag mong i-dismiss ang mga warning dahil lang gusto mo silang paniwalaan. Minsan ang pinakamahalagang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ay hindi, mahal ko ba siya? O magaling ba siya? Kundi, safe ba ako sa taong to? Because at the end of the day, trust is earned, not requested. At kung ang foundation pa lang ng tao ay may bitak na, huwag kang magtaka kung balang araw, ikaw ang gumuho kasama nito. Number 6, yung walang respeto sa boundaries mo. Ito yung klase ng tao na parang hindi marunong makarinig ng salitang hindi. Kahit malinaw na sinabi mo na ayaw mo, or pagod ka, busy ka, or uncomfortable ka, pipilit pa rin. Parang para sa kanila, suggestion lang ang boundaries mo, not a firm line. Halimbawa, sinabi mong ayaw mong pag-usapan ng isang personal na issue. Instead na igalang yun, sasabihin pa, grabe ka naman, ang arte mo. O kaya, ano ba yan? Kaibigan mo naman ako.
They make you feel guilty for protecting your own peace. And that's manipulation, disguised as closeness. Minsan hindi pa halata yan. Hindi naman laging sigawan o obvious disrespect. Minsan, through jokes. Uy, tumaba ka. Kahit ilang beses mo nang sinabing sensitive ka sa body comments, uulitin pa rin nila kasi nagbibiro lang daw sila. Pero kung paulit-ulit at alam naman niyang nasasaktan ka, that's not humor anymore. That's disregard. Boundaries are not walls to push people away. They are guidelines on how to treat you. Parang instruction manual kung paano ka rirespetuhin. Kapag may taong laging tumatawid sa linyang yan, ibig sabihin, hindi ka niya pinapakinggan. Or worse, hindi niya pinapahalagahan ang comfort mo. May mga tao rin na hindi rumirespeto sa oras mo. Bigla na lang darating ng walang paalam, tatawag ng late na late kahit sinabi mong nagpapahinga ka. Mag-i-expect na available ka 24/7. Tapos kapag hindi ka sumagot agad, ikaw pa ang masama. Nagbago ka na. Hindi ka na tulad ng dati. Pero ang totoo, natuto ka lang mag-set ng limit. And here's the hard truth. People who benefit from you having no boundaries will be the first to complain when you start setting them. Kapag hindi nire-respeto ang boundaries mo, unti-unti kang nauubos. You start doubting yourself. Ako ba ang masyadong sensitive? Ako ba ang mali? Pero hindi mali ang maglagay ng limit. Hindi selfish ang protektahan ang mental health mo. Self-respect yan. Healthy people adjust when you communicate your limits. They might not fully understand at first, but they try. They listen. They respect. Pero ang taong walang respeto sa boundaries mo, iikot at iikot lang ang usapan para ikaw ang mag-adjust. Lagi kang magko-compromise hanggang sa wala nang matira sa'yo. At tandaan mo, kung hindi niya kayang respetuhin ang maliit mong boundary, tulad ng ayaw mong i-post ang picture mo online or ayaw mong ipahiram ang gamit mo, paano pa kaya ng mas malaking bagay? Respect starts in the small things. You teach people how to treat you by what you tolerate. Kapag palagi mong pinapalampas ang paglabag sa boundaries mo, iniisip nila na okay lang. Pero kapag malinaw at consistent ka, doon mo makikita kung sino talaga ang may respeto sa'yo. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng paulit-ulit kung bakit may limit ka. No is a complete sentence. At ang taong tunay na may malasakit sa'yo, hindi niya sisirain ang peace mo para lang makuha ang gusto niya. Number 7, yung mabilis magalit at walang emotional control. Ito yung klase ng tao na parang laging may nakaabang na apoy sa loob. Konting hangin lang, biglang magliliyab. Minsan maliit na bagay lang. Na-late ka ng ilang minuto, hindi mo agad nasagot ang chat, may nasabi kang hindi niya nagustuhan, biglang tataas ang boses, nag-iiba ang tono, or worse, may masasakit na salitang bibitawan na hindi na mababawi. Sa una, pwede mo pang i-justify. Pagod lang siguro, stress lang yan, ganunan talaga siyang magsalita. Pero habang tumatagal, napapansin mo na pattern na siya. Hindi na isolated incident, it's a character issue. Ang problema sa taong walang emotional control, unpredictable siya. Hindi mo alam kung kailan siya sasabog. Para kang laging naglalakad sa eggshells. Iniisip mo muna bawat salita mo bago mo sabihin. Tinitimbang mo kung baka ma-misinterpret. Instead na comfortable ka, lagi kang tense. That's not a healthy environment. At kapag galit sila, hindi na logic ang umiiral. Emotions take over. Kahit alam nilang mali na ang sinasabi nila, tuloy pa rin. Kahit nakakasakit na, hindi nila napipigilan. Pagkatapos ng outburst, saka lang magsisisi. Sorry, nadala lang ako. Hindi ko sinasadya. Pero ilang beses ba dapat mangyari bago mo aminin na hindi na ito simpleng mood swing? Ang mas delikado pa, minsan ginagamit nila ang galit para kontrolin ang sitwasyon. Kapag ayaw nila ang direksyon ng usapan, magagalit. Kapag kino-call out sila, magagalit. Parang ang message ay, huwag mo akong kontrahin kung ayaw mo mag-escalate. That's emotional intimidation. Hindi lahat ng taong madaling magalit ay masama. May mga taong lumaki sa environment na ganun ang communication style. Sigawan, taasan ng boses, reactive instead of reflective. Pero kung hindi nila inaayos at hindi sila willing mag-improve, ikaw ang magiging emotional punching bag. You deserve safety. Hindi lang physical safety, kundi emotional safety. Yung kaya mong magsalita ng hindi natatakot. Yung kaya mong magkamali ng hindi ka dudurugin ng salita. Yung may disagreement pero may respeto pa rin. Ang taong may emotional maturity, marunong magpigil. Kahit galit siya, kayang sabihin,
bigyan mo muna ako ng time. Marunong siyang mag-regulate. Hindi niya ginagawang excuse ang personality niya para manakit. Kasi ang totoo, self-control is a choice. Hindi man madali, pero posible. Kapag lagi mong binibigyan ng pass ang taong mabilis magalit, unti-unti mong tinuturuan ang sarili mo na tanggapin ang toxic behavior. At habang ginagawa mo yan, bumababa ang standard mo sa kung paano ka dapat tratuhin. Tanungin mo ang sarili mo, kapag kasama ko ba siya, mas payapa ba ang buhay ko o mas magulo? Kapag may problema, naaayos ba ng maayos o laging nauuwi sa sigawan? Because love, friendship, partnership, whatever label it is, should not feel like a battlefield. At tandaan mo, hindi mo responsibilidad ayusin ang emotional regulation ng ibang tao. Pwede kang umintindi, pero hindi mo kailangan magtiis. Kung nakakaramdam ka ng takot o kaba sa presensya niya, that's already a red flag. Ang totoong lakas, hindi nasusukat sa lakas ng boses. Nasusukat yan sa kakayahang kontrolin ang sarili kahit puno ka ng emosyon. Number 8, yung naglalabas ng private screenshots o conversation. Isa yan sa pinakadelikado pagdating sa trust. Kasi iba na ang panahon ngayon. Hindi na lang salita ang pwedeng ipasa. May resibo na, may screenshot, may forward message. Isang pindot lang, pwede nang kumalat ang usapan na akala mo kayong dalawa lang ang may alam. Sa simula, minsan parang justified ba? Pinakita ko lang naman kasi grabe siya. Gusto ko lang patunayan na tama ako. For awareness lang naman ito. Pero kung iisipin mo ng mas malalim, private conversation yan. Dalawang tao ang involved. May expectation ng privacy. May unspoken rule na what stays in the chat, stays in the chat. Kapag may taong komportabling maglabas ng screenshot ng kausap niya, malaking red flag yan. Kasi ang tanong agad, kapag nag-conflict kayo, ikaw ba ang susunod na ipopost? Ikaw ba ang susunod na maging content sa group chat? Sa story? Sa dump account? Hindi lang ito tungkol sa hiya. It's about consent and boundaries. Hindi dahil may access ka sa conversation, may karapatan ka nang i-publicize yon. Kahit pa burado ang pangalan, kahit pa cropped ang DP, kung makikilala ng iba ang context, damage is damage. Masakit yan, lalo na kapag nag-open up ka. Imagine nagkwento ka ng deepest insecurity mo. Nag-rant ka about your struggles. You were vulnerable. Tapos malalaman mo na may screenshot na pala sa iba. Biglang ang safe space mo, naging exhibition. Ang mas nakakabahala, minsan ginagawang weapon ang screenshot. Kapag may hindi pagkakaunawaan, imbes na ayusin privately, ilalabas ang convo para makakuha ng sympathy o validation. Parang trial by social media. At doon na pumapasok ang mob mentality. Hindi na mahalaga ang buong kwento, basta may resibo. Pero ang totoo, kahit may resibo, hindi pa rin yan buong context. Hindi nakikita ang tono. Hindi naririnig ang boses. Hindi alam ang emosyon sa likod ng mensahe. One screenshot can tell a story, but not the whole truth. Ang taong ganito, kadalasan impulsive. Kapag galit, post agad. Kapag nasaktan, share agad. Walang cooling period. Walang pause. And that kind of emotional immaturity is dangerous. Kasi kapag nadala ka sa emosyon, pati ikaw madadamay. Trust in the digital age is more fragile than ever. Isang send lang, tapos na. Hindi mo na mababawi. Kahit burahin mo pa, may nakapag-save na. May nakapag-forward na. The internet doesn't forget. Kaya mag-ingat ka sa taong proud pang magkwento na tingnan mo sinabi niya. Sabay pakita ng screenshot. Huwag mong isipin na kakampi mo siya kaya safe ka. The pattern is the warning. Kung kaya niyang gawin sa iba, kaya rin niyang gawin sa'yo. Healthy relationships, whether friendship or romantic relationship, require privacy. Hindi lahat ng away kailangan ng audience. Hindi lahat ng misunderstanding kailangan ng public validation. Minsan ang tunay na maturity ay marunong kang kausapin ng diretso. Hindi naghahanap ng kakampi online. At tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang maging totoo sa taong to nang walang takot na baka ma-screenshot ka? Kung ma-hesitation kang mag-type ng honest feelings dahil baka kumalat, that already tells you something. Sa mundong lahat documented, piliin mong magtiwala lang sa taong marunong rumespeto sa private space. Kasi once na masira ang digital trust, mahirap na yang buuin ulit. At ang peace of mind mo, mas mahalaga kaysa sa anumang screenshot.